4 na taon na rin hindi ko siya natutusok ng aking malaking karayom. Ako naman ay nasanay na rin sa pagsasariling sikap. Hanggang sa minsan sa pagsasariling sikap ko ay nakita ako ni Elsie. Maganda naman si Elsie. Medyo malaman nga lang ang kanyang katawan. Pero may kurbada naman. Siguro naawa siya sa akin. Tulungan daw niya ako. Ako si Jimwell, Kuya Roms. On my late 40s na ako nakahanap ng aking kabiyak. Isa akong abogado at isa rin akong tattoo artist. Ang pag-aaral ko at ang propesyon ko ang dahilan kung kaya late na rin ako nakapag-asawa. Nakilala ko si Juliana minsan sa isang tattoo event na dinaluhan ko. Isa siya sa mga modelo noon. Lumapit siya sa akin at nagpalagay ng kanyang napiling design sa kanyang tagiliran. Kilala na rin kasi ako sa larangan ng klase ng art na ito. Marami na rin akong naging kaibigan. May mga negosyante, kapwa ko artist, mga taong mahilig sa ganitong art, at marami pang iba. Naging abogado ako dahil ito ang kagustuhan ng daddy ko. Gusto niya maging katulad din niya ako. Para walang gulo, sinunod ko ang gusto niya. Instead na fine arts sana ang kukunin kong kurso. Bata pa lamang ako ay mahilig na talaga ako sa art. At nang maging popular nga ang tattoo ay sinubukan ko naman itong gawin at marami naman ang nagustuhan ang gawa ko. Pinagsabay ko ang pagtatato ko at ang pag-aaral ko. Okay naman sa daddy ko dahil nakikita naman niyang nagagawa kong pagsabayin ng dalawa. At nakakayanan ko nang hindi ako bumabagsak sa klase ko. Nang makapagtapos nga ako ay nakapag-take agad ako ng bar at sinuwerte ako at naipasa ko naman ito. Masayang masaya ang daddy ko. Kaya habang nagtatrabaho ako ay sinasabay ko naman ang pagiging artist ko. Marami akong tagahanga. Nakilala na rin ako sa industriya. Hanggang sa makilala ko si Juliana, ang aking naging asawa. Maganda siya, mistisa, mabait, at pareho kami ng hilig. Mas matanda ako sa kanya ng 10 taon. Nasa 35 na ako noon at siya naman ay nasa 25 years old pa lamang. Isa siyang manunulat at isang guro sa isang pribadong eskwelahan. Nakilala ko si Juliana minsan sa isang tattoo event na dinaluhan ko. Isa siya sa mga modelo noon. Lumapit siya sa akin at nagpalagay ng kanyang napiling design sa kanyang tagiliran. Masayang masaya siya dahil nakilala rin niya ako ng personal. Hanggang isang araw ay binisita niya ako sa aking shop. Pero ang pagkikita namin yon ay may naganap na ibang tusukan sa aming dalawa. May nangyari sa amin ni Juliana. Magmula nga noon ay naging magkaibigan kaming dalawa. Naging madalas na rin ang aming pagkikita at magmula nga rin noon ay nakahiligan ko na rin mga babae na nalalagyan ko ng tattoo. Madalas nga kaibigan niyang mga babae. Hanggang nalaman na lamang namin na nahulog na ang loob namin sa isa't isa. Nabuntis ko si Juliana at nagpakasal kaming dalawa. Masayang masaya kami lalo na nang magkaroon na kami ng anak. At nasundan naman kaagad ito at naging 2. Hanggang nagdesisyon na akong mag full time na lamang sa aking nakahiligan, ang pagtatato. Naging mabuti naman ang lahat sa amin ni Juliana. Siya naman tuloy lang sa kanyang napiling propesyon. Hanggang isang pangyayari ang nagpabago ng lahat sa amin. Galing kami noon sa isang birthday party ng anak ng kaibigan namin na si Sally.
Single mom si Sally pero may maganda naman siyang trabaho. Dati ko siyang modelo kapag may event akong pinupuntahan. Maganda at mabait din naman siya. Kung kaya hindi namin siya nahindian na mag-invite siya sa amin. Isinama namin ni Juliana ang dalawa naming anak na edad 2 taon at 3. Hanggang naglabas ng alak si Sally. Ang usapang konti lang ay naparami at nalasing kami ni Juliana. Madaling araw na kami nakaalis at medyo may kalayuan pa ang aming bahay. Si Juliana na pinag-drive ko ng sasakyan namin dahil hindi ko na kaya. Mas marami akong nainom kaysa sa kanya, kaya mas nalasing ako. Nang nasa kalagitnaan na kami ng biyahe namin ay may nakasalubong kaming truck. Bumangga sinasakyan naming kotse at naminamaneho ni Juliana. Pareho kaming nagising na nasa ospital na. Ang pinakamalungkot, binawian ng buhay ang dalawa naming anak. Pakiramdam ko katapusan na rin namin ni Juliana at wala na ring dahilan para mabuhay pa. Sobra-sobra ang pagsisisi namin sa nangyari sa pagkamatay ng mga anak namin. Ang dating masaya naming pagsasama ay nabalutan ng lungkot. Naging malamig kami sa isa't isa. Pareho naming sinisisi ang mga sarili namin. Sa tulong ng mga kaibigan namin, lalo na si Sally, ay nagpatuloy kami ni Juliana. Hanggang sa nagdesisyon na kami na gumawa uli ng anak para sakaling bumalik ang dati naming pagmamahalan ni Juliana. Pero walang pagbabago sa aming dalawa. Kahit muli siyang nagsilang ang isa pang babaeng anak, hindi pa rin mawala sa isipan namin ang dalawa naming nawalang mga anak. Naging laman pa nga sila ng mga istoryang isinusulat ni Juliana. Ako naman, halos punuin ko na ng tattoo ang katawan ko ng portrait at pangalan nila. Kahit magkasama kami sa aming bahay, ay magkabukod naman kami ng aming kwarto. Pareho pa rin kaming malungkot at parati naming naaalala ang mga nakaraan, lalo na ang pagkawala ng dalawa naming anak. Hanggang pareho na kaming nag-file ng annulment ng aming kasal. Kumuha na lamang kami ng tagapag-alaga ng anak naming si Denise. Si Elsie. Magandang bata si Denise. Kamukhang kamukha siya ni Juliana. Tuloy ako sa aking pagtatrabaho bilang artist. Si Juliana ay ganun din sa kanyang trabaho. Ito ay para sa anak namin. Kahit sa iisang bubong kami nakatira ni Juliana ay hindi na kami nagtatabi sa higaan. 4 na taon na nakaraan magmula nang mangyari ang aksidente. 4 na taon na rin hindi ko siya natutusok ng aking malaking karayom. Ako naman ay nasanay na rin sa pagsasariling sikap. Hanggang sa minsan sa pagsasariling sikap ko ay nakita ako ni Elsie. Maganda naman si Elsie. Medyo malaman nga lang ang kanyang katawan, pero may kurbada naman. Siguro naawa siya sa akin. Tulungan daw niya ako. May asawa siya pero nasa probinsya. Kaya namimiss na rin daw niya ang magpatusok ng karayom. Magaling si Elsie. Mas bata siya kaysa kay Juliana at masarap siya kasama. Tuwing gabi ay palihim na pumapasok si Elsie sa kwarto ko para magpatusok. Hanggang isang araw kinausap ako ng daddy ko. Kailangan ko daw ituloy ang trabaho ko bilang abogado. Sa pakiusap ni daddy ay pinagbigyan ko siya. Bumalik ako sa pagiging abogado ko. Sinabay ko ang pagiging tattoo artist ko. Dahil hindi naman lahat ng oras ay may nagpapatusok sa akin o nagpapatattoo. Mas mahabang oras ang nailalaan ko sa pagiging abogado ko.
Kaya naghanap na rin ako ng makakatulong sa bahay. Isang boy para magagawa niya mga gawaing mabibigat na pwede ring maging driver. Kapag may lakad ako at kapag ayaw ko mag-drive ng sasakyan. Sa tulong ni Sally ay nakilala ko si Santi. Bata pa si Santi, nasa edad 21 lamang at binata pa ito. Galing siya sa kanilang probinsya at marunong naman mag-drive ng sasakyan. May itsura si Santi. Hindi mo nga siya mapagkakamalang probinsyano kung hindi mo siya maririnig na magsalita ng Tagalog. Kaagad ko nga siyang ipinakilala kay Juliana at Elsie na tagapag-alaga ng anak namin. Napansin kong iba ang tingin niya kay Juliana. Lalaki rin ako, kaya ramdam ko kung ano ang nararamdaman niya na makita niya si Juliana, asawa ko. Kahit naman kasi nasa late 40s na siya, ay maganda pa rin talaga siya at lalo na ang kanyang pangangatawan. Kaagad nga nagsimulang magtrabaho si Santi sa bahay. Naging okay naman ang lahat at wala naman akong narinig na reklamo laban sa kanya. Mabait si Santi. Hanggang isang araw pag-uwi ko, hindi ko mahanap si Santi sa bahay. Tinignan ko siya sa kanyang kwarto ay may narinig akong kakaibang ingay. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa pinto at tiyempo namang nakabukas ito ng bahagya. Maliit ang siwang. Tama lang para makita ko ang loob at hindi niya ako napapansin. At nagulat ako sa aking nakita kay Santi. Nagsasarili siya habang hawak niya at nakatitig sa picture ni Juliana. Hindi ako nagpahalata sa binatilyong si Santi. Umalis na ako at hindi mawala sa isip ko na magkakagusto siya kay Juliana. Kinabukasan, nakita ko namang sinisilip niya si Juliana habang naliligo sa swimming pool. Naisipan kong puntahan ang kwarto niya habang abala siya sa panonood sa asawa ko. At nakita ko nga ang ilang kasuotang pang-ibaba ni Juliana na nakatago sa damitan niya. Nang pagbalik ko sa swimming pool ay nakita kong magkausap na sina Juliana at Santi. Sa pagkakaintindi ko sa pag-uusap nila kahit malayo, nahuli ni Juliana na pinapanood siya ni Santi. At mukhang okay lang naman ito sa kanya. Kinagabihan kinutuban ako, kaya hindi kaagad ako nakatulog. Kinausap ko na si Elsie na wag niya muna akong puntahan sa aking kwarto at pumayag naman siya. Alas 12 ng gabi, tulog na ang lahat. Nakarinig ako ng naglalakad. Yabag ng mga paang dahang-dahang naglalakad papunta sa direksyon ng kwarto ni Santi. Pinalipas ko muna ang ilang minuto at lumabas ako ng kwarto ko at pumunta sa kwarto ni Santi. Dala ko ang duplicate ng susi ng pinto sa kwarto niya. Dahan-dahan ko itong binuksan at kitang-kita ko si Juliana habang nilalaro ang karayom ni Santi. Nagulat ako hanggang sa tusukin na nga ni Santi ng karayom si Juliana. Hindi ko na inabala pa ang dalawa. Kinabukasan kinausap ko si Santi. Sinabi ko sa kanya na nakita kong may ginagawa sila ni Juliana kagabi. Nagulat sa akin ang binata. Nagulat siya dahil hindi ako nagalit sa kanya. Kinausap ko siya at pinagsabihang tulungan niya ako para mapadali ang annulment namin ni Juliana. Pero hindi pumayag si Santi at kinabukasan, nagpaalam siya sa akin na babalik na siya sa magulang niya dahil magpapatuloy daw siya ng pag-aaral niya. Hindi ko alam, baka natakot lang siya sa akin. Ilang araw ang lumipas, isang gabi, biglang napasugod ng bahay si Sally kasama ang anak niya. Nagulat ako dahil punong-puno ng pasa at takot na takot. Sinaktan daw siya ng kanyang bagong kinakasama.
Nakiusap siya na dito daw muna siya sa bahay kung pwede. Dahil ako, naawa rin ako sa kanya. Pumayag ako na magstay muna siya sa bahay para na rin sa kaligtasan nila ng kanilang anak. Kinabukasan napansin kong wala si Denise, ang anak namin. Kaagad ko namang hinanap si Elsie at hindi ko rin siya makita. Kinabahan na kami ni Juliana dahil walang paalam sa amin si Elsie na aalis siya. Bawat lakad kasi niya ay nagpapaalam siya. Hinanap namin sila sa kung saan-saan pero hindi namin sila makita. Hanggang pinuntahan na namin si Elsie sa probinsya nila sa Laguna. Dito namin siya nakita kasama ang anak namin. Pinahuli namin si Elsie sa mga pulis pero inurong ko rin ang demanda sa kanya. Humingi siya ng tawad. Sabi niya kaya lamang daw niya nagawang kunin ang anak namin dahil wala silang anak ng asawa niya. Ilang taon na silang kasal at nagsasama pero hindi sila mabiyayaan ng anak. At isa pang dahilan niya ay pakiramdam niya pinabayaan na namin ang anak namin. Para kaming natauhan ni Juliana sa mga sinabi ni Elsie. Napagtanto namin na mas masakit kung mawawala pa sa amin si Denise. Nang makuha namin ang anak namin ay kaagad kaming bumalik sa bahay. Nag-usap kami ng maayos ni Juliana na ayusin na namin ang pagsasama namin at nangakong hindi na namin itutuloy ang annulment namin para sa anak namin. Ganun na nga ang ginawa namin. Sa tulong ni Sally ay unti-unti naming naaayos ang lahat sa amin ni Juliana. Nanumbalik ang pagmamahalan namin. Muli kaming sumaya at tinanggap na namin ang pagkawala ng dalawa naming anak. Nagpapasalamat kami dahil nabigyan pa kami ng isa pang anak. Maraming salamat, Kuya Roms, Jimwell,